pagpapala sa iba. pagpapalang ibinubuhos mo, Panginoon. Hallelujah. Kami po'y tulak mo, Panginoon, upang maging mabuti
sa iba, Panginoon, at maging pagpapala sa iba, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng panahon, Ikaw ang Diyos namin, Panginoon. Hallelujah. Kahit sa gitna ng aming kasalanan, kahit sa gitna ng digim, Panginoon, Ikaw ang Diyos namin, Panginoon. Hindi yun ang pagbabago, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.
Ganda na po. Good morning, good morning. Galing Paglan. Mahirap magpakuyo. Ano? Pero bukas daw ay orange pa rin na teacher. Walang pasok. Favorite color ng mga teacher pagka orange. Okay. Noong Sunday po, salamat sa Panginoon. May pastor na tayo sa Babata. Nag-umisyon na po si Pastor Juanito Pugay. Ang magsisimula sa ngayon. Ready na po ba tayo? Lagi tayong ready. Basta sa salita ng Panginoon, lagi tayong ready. Relax tayo. Relax lang tayo, mga kapatid. At i-relax natin yung ating sarili. Prepare natin yung ating mga puso para hindi nasasayang. Alam niyo po, ang joy ko nanggagaling, yung galak ko, yung saya ko, nanggagaling doon sa ating mga pag-share sa inyo. Yung mga bagay na natutuklasan ko sa Panginoon, pinapakita niya sa akin, yung mga nagdidiscover ko katotohanan, kapag gusto ko, malaman din ninyo, at maging kagalakan din po ninyo. Talakpakan po natin ang Panginoon. After po dito, sa urani po ang mga pastor at may meeting po kami. Monthly meeting ng Pastoral Council doon po sa church, di Pastor Henry. So, part 2 na po tayo. Abundance in every good work. Naku po, huwag po kayong mapapagod, gumawa ng mabuti araw-araw kahit sa simpleng bagay na pagkadating natuklasan, yan po yung nagpapasaya sa puso natin. Nakita natin kung paano kahit sa siyensya, kahit sa science, kahit sa mga doktor, pinatunayan nila na talagang nagpapasaya ng puso yung paggawa ng mabuti. Alam niyo ba yung masayang puso? Siyempre, pag masaya ang puso mo, masaya yung pakiramdam mo, less ang stress. Alam naman natin, karamihan ng mga sakit ngayon galing sa stress. Tama mo ba? Karamihan ng sakit galing sa stress, galing sa pagiging malungkotin, yung mga takot na yan. Kaya, mga kapatid, huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Okay? Abundance in every good work. Part 2 po tayo. Do good! Feel good. Feel good. Feel good! Madali kong tandaan yan. Do good. Feel good. Feel good. Do good. Huwag niyo pong puputulin yung cycle. Huwag niyo puputulin yung cycle. At makita natin, parang ruleta lang yan eh. Pag tinulak mo yung sarili mo, in prayer kanina ni Jessica, itulak mo po yung aming sarili sa paggawa ng mabuti. Alam niyo, parang ruleta lang yan. Kapag tiniray mo, iikot na. Kaya pala walang pumapasok. Walang palabas. Kasi cycle talaga yun, mga kapatid. Kapag may pumapasok, dapat may lumabas. Hindi tayo imbakan. Amen? Yung imbatan, naiimbak lang na naiimbak. Natutuwa tayo sa mga blessing. Pero kung minsan di tayo natutuwa sa mga blessing naman yan, di ka natutuwa. Bakit? Kasi ang mga pagpapatuwa sa blessing, kapag sinishare yung blessing. Amen? Okay, mga kapatid. Why does doing good feel good? Nakita natin konting review. Sabi niya, masarap sa pakiramdam ang paggawa ng mabuti dahil ano daw ang natitrigger sa mind natin? Lumalabas, natitrigger dito yung paglabas ng mga pangunahing chemical. Tandaan natin sa brain natin, sari-saring chemical ang nandyan. May serotonin, may dopamine,
Detox. Ano pa yung isa? Ayan po, tulad ng dopamine, ito yung tawag nila reward hormone. Reward hormone, ano yun? Aba, hindi ka pa naman umaani, sinubukan mo lang tumulong, sinubukan mo magbigay kung bakit masaya ka. May reward na agad. Buhay po yan, may reward na kaagad yung sarili nyo. Yung feeling happy. Yung feeling good. Hindi na bibili yun. Hindi na hihingi yun. Nanggagaling yan doon sa app mo na gumawa ka ng mabuti. Dopamine, serotonin, nagpapatatag ka ng ito ng mood. Kung meron kang sa buong maghapon, meron kang nakikipaglabang ka sa feeling mo, sa mood mo. Kung minsan masaya ka, minsan natatakot ka, minsan masaya ka, minsan natatakot ka. Tawag doon, mood swing. At pati yung ginagamot. Pero nakita natin, nagagamot din yan ang paggawa ng mabuti. Amen? Oxytocin, ito yung banding. Ito yung gusto mo. Masaya ka kapag meron kang kausap, kagwentuhan, mga kapatid. Ito po yun, yung oxytocin, mga kapatid. Okay? At naging example natin, sino? Yung mga taga-Macedonia. Yung mga churches sa Macedonia, nasabi rito, sa gitna ng matinding kahirapang dinanas nila. Take note, mahirap po sila. Mahirap sila. Hindi mo dahilan yung pagiging mahirap para hindi tayo makatulong. Tama po ba yan? Kasi ang pagtulong, hindi lang pera. Marami kang pwedeng iamba. Ako lagi kong sinasabi yun, tulad nung Friday, nagdasal na naman ako sa Maribeles. Grabe yung ulam. At kasama ko, buti lang kasama ko ating Mylene nyo kasi na-postpone yung pasok nung hapon. Una yung kasal ay 1:30, mula ni May hanggang Maribeles, wala akong nakikita. Sa tindi ng lakas na ulan, papunta pa uwi po yun. Ang nire-remind ko palagi yung mga ninong at ninang, pag pinapunta ko sa harap, pagkakasal, hindi lang sa material na bagay. Yung pagbibigay. Kasi nakikilala yung mga ninong sa regalo. Tama po ba? Yung ninong ang galante, bakit? Ito binigay. Yan naman yung ninang nakuripot. Bakit? Bulit ko sa sobre, lumulog pa. Mga ganun na. So nakikilala yung mga ninong sa pagbibigay. Pero alam nyo kung merong madaling isend ngayon, yung kumusta sa mag-asawa. Dahil padala na yun ngayon. Messenger, chat, Viber, at kung ano-ano pa. Mas mapipil ng mag-asawa. Kumusta na kayo? Yung mga naging inaanak niyo. Yung magiging inaanak niyo. So hindi lang sa pera. Tingnan niyo sila. Sa gitna ng matinding kahirapan, dinanas nila, hindi lang yun. Nag-uumapo ang kanilang kaligayahan. Kung paano nangyari yun? Dapat sa tindi ng kahirapang dinanaras nila, hindi na sila makausap. Dapat ang kasunod niyan, sa tindi ng kahirapan, dumadaing sila. Hindi. Sa tindi ng kahirapang dinanas nila, ay nag-umapaw sila sa agalakan. Anong meron itong mga taga-Macedonia na ito ng mga born-again Christian noon? Mga unang panahon, yung mga Kristiyano, anong meron sila? Mga kapatid, pinapaandar nila yung ruleta, yung cycle. Dahil alam nila kapag tinulak nila yung sarili nila sa pagtulong, mga kapatid, matutuwa sila at merong babalik. Kaya walang bumabalik, wala tayong tinutulak, mga kapatid. So, at mula sa kanilang labis na pag-iyak, hindi pa na kontento doon sa matinding kahirapan. Mula sa kanilang matinding kahirapan na, labis na paghihikaw, pasan ka pa lugar dito. Tingin ko rito mga gumagapang na sa hirap tingin ko dito, pag kinag-usap mo, pagdating sa project, meron tayong patak-patak, abulo yan, pastor, kita nyo naman talaga yan namin, matinding hirap, paghihikaw. Pero hindi, ang sabi dito, nag-umapaw ang kanilang kaligayahan, bukas pala ang kanilang pagbibigay. Hindi sila tumitigil dahil alam nila kapag pinaikot nila yung cycle, tulak.
bigay. Iikot lang yon, pero babalik. Amen? Yun ang loob ng pagkakaloob, mga kapatid. Okay. Yung nag-uumapaw ang kanilang kaligayahan, ano tawag doon? The joy of giving. Eh yung naghihikahus na, naghihikahus na, mga kapatid, nagbigay pa. Anong tawag dyan? Hey. Naghihikahus na, nagbigay pa. Anong tawag doon? Pananampalataya. Mag-ibigay pa rin. Kaya po kayo? Hallelujah. Bukas pala ng kanilang pagbibigay, ano ang tawag doon? Yung daloy. Pinapadaloy nila. Hindi nila hinaharap. Yung cycle. Mga kapatid. Eh, yung cycle na sinasabi ko, no? Pag nakarinig ka ng Word of God, nagkakaroon ka ng pananampalataya because faith cometh by hearing the Word of God. Ano? Tapos nag-aak ka, aani ka ng joy, balik ka ulit sa Word of God. Amen? Yan yung cycle na sinasabi natin. Alam niyo mga kapatid, pakinggan niyo to. Pakinggan niyo to. Ang dulo po ng lahat-lahat na ginagawa ng Diyos sa atin, ano ang dulo ng Diyos? Ano ang dulo ng lahat-lahat ng ginagawa ng Diyos sa iyo? Alam mo kung ano dulo? Ito po ang dulo niya. Iniligtas tayo upang gumawa ng mabuti. Yun ang ending. Magsigawa ng mabuti. Magsipagninning. Yun ang ending, mga kapatid. Pangalawa, tumanggap upang magbigay. Palagi may dulo yan eh. Palagi may karugtong. Tumanggap tayo upang magbigay. Number 3, pinagpala upang kinanta natin kanina yan. Pinagpala lubos. No? Upang maging papala, mga kapatid. At pang-apat, pinupuno upang apat. Ito lang ang pagkasaluhan natin ngayong umaga. Mga kapatid. Let us pray muna, Panginoon. Salamat po sa Word of God. Gusto namin makakain. Gusto namin lumakas. Gusto namin lumaya. Gusto namin umani ng tagalakan sa iyong salita, Panginoon. Gaya ng mga prayers na narinig namin, maging kapangyarihan dito upang ang aming mga sarili ay makilos sa paggawa ng mabuti, Panginoon. Salamat po, una ka nagbigay, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Number 1, iniligtas tayo upang gumawa ng mabuti. Masyadong naha-highlight, mga kapatid, alam nyo, hindi tayo naligtas sa paggawa ng mabuti. Tama naman. Walang good works na nakapagliligtas. Kasi yayabang ang tao kung ang paggawa ng mabuti nakakaligtas. Tama po ba? Kaya hindi inalaw ng Diyos na ang paggawa ng mabuti nakakaligtas. No? Pero, ngayong ligtas ka na, mga kapatid, iniligtas tayo upang gumawa ng mabuti. Ang ganda po nito. Sabi sa Ephesians, sapagkat sa biyaya kayo nakaligtas. Iniligtas pa lang ba? Nakaligtas na. Biyaya lang daw ng Diyos. Mga kapatid, ligtas ka na. Sa langit na punta mo. Sa biyaya kayo nakaligtas sa pagitan lang ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y regalo o kaloob lang ng Diyos. So, hindi mo pinaghirapan. Naligtas ka. Biyaya lang. Dahil lang sa kaloob ito ng Diyos. Sa kaloob, hindi binabayaran, hindi pinagpapaguran, hindi pinaghihirapan. Amen? Biyaya lang. Kaloob lang, mga kapatid. No? Verse 9. Ulit. Kaloob ito ng Diyos at pinag-usapan yung pagiging ligtas mo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa iyo. Na? Hindi ito nakasalalay, ayan na. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa. Yung pagkakaligtas mo, hindi nakasalalay sa paggawa ng mabuti. Upang walang may pagmalaki ang sino man. Kaya sa langit, walang makapagsasabing, kaya ako naligtas, nagpatayo ako ng 10 ampunan. Ako naligtas kasi papagbigay ako. Ako naligtas kasi masipag ako sa simbahan, sa mga gawaing kabanalan.
ako naligtas, lagi akong kasama kasi sa misyon. No! Marami magmamalaki sa langit. Kaya hindi inalam ng Diyos na ang kaligtasan sa magitan ng gawa. Kasi sabi diyan, biyaya lang upang walang maipagmalaki ang sinuman. Sa langit, sa pag-arap natin sa Diyos, wala tayong maipagmamalaki. Kung bakit nandun ka, kapatid. Amen? Kahit yung misyonerong pagod na pagod, kahit yung pastor na pagod na pagod, yung Kristiyanong nag-prayer meeting na, nag-over na, nagpapasting pa, nag-auto watch pa, wala nang panahon sa pamilya, butod pa lang na sila. Wala rin siyang may pagmamalaki. Lahat ay biyaya lang, mga kapatid. Amen? Palampakan natin ang Panginoon. Ephesians 2, 8, 9. Ito na ngayon. Sabi sa inyo, may dulo eh. May dulo. 8, 9. Yung 10. Ayan o. Oh. Yung 10, sapagkat tayo ay kaniyang, ganda nito, pinakamahusay na gawa. Sabihin mo nga ito, pinakamahusay na gawa. Sa buong buhay mo, anong pinakamahusay mong gawa o ginawa? O wala kang matinong ginawa? Pinakamahusay na gawa. No? Sa English Bible ay masterpiece. Sa ibang sa Kastila ay obra maestra. Ibig sabihin ito yung the best mo. Kung ikaw ay karpintero, meron kang obra maestra. Kung ikaw ay mahilig sa pagpinta, meron kang obra maestra ang pinagmamalaki. Mga kapatid, gaya nung sinong kumita ba ng Mona Lisa? Ano? Leonardo. O si Mr. Bean. Si Mr. Bean yata kumita man eh. Si Mona Lisa. Meron pa, yung Last Supper. Si Leonardo din yun. Mga kapatid, Da Vinci. Mga opera maestra yan. Hanggang ngayon, nakikita nyo pa. Meron pa ba hanggang ngayon? Last Supper. Ito sabi dyan, mga kapatid, ikaw daw ang pinakamahusay na gawa ng Diyos. Nilalang ka kay Kristo. May hulmahan. Pakinggan mo to, may hulmahan. Na nilalang kay Kristo. Alam niyo hulmahan? Ha? Para sa mabubuting gawa. Ayun pala pinag-usapan sa 8 na yung pagkakaligtas natin biyaya lang. Tapos, may purpose pala. Mga kapatid, no? Lilikha tayo ang pinakamahusay na gawa ng Diyos para sa mabuting gawa. Ito matindi yan eh. Na inihanda ng Diyos nung una pa upang siya nating pangarap. Mga kapatid, pag-isipan mo sa buhay mo, naghahanap ka ng plano ng Diyos, purpose ng Diyos. Naghahanap ka ba? Oo, bahala na. Pagkagising sa umaga, bahala na. Naghahanap pa tayo ng layunin ng Diyos sa buhay natin. Ha? Iniisip ba natin kung anong plano ng Diyos sa buhay natin? Ayun, may mga inihanda siya na dapat nating lakaran. Nung una pa man daw, eto na ang dapat mong lakaran. No? Yung paggawa ng mabuti na dapat nating lakaran. No? Pero, Pastor, paano yun? Kaya ko kaya yun? Wala naman akong talento. Wala naman akong pera. Kapatid, bumalik ka ulit doon. Ikaw daw ang pinakamahusay na gawa ng Diyos. Amen? Again, faith eh. Kung ikaw ang masterpiece ng Diyos, hindi pwedeng wala kang epekto. Amen? Hindi pwedeng wala kang magagawa. Mga kapatid, buhay niyo po yun. No? Alam niyo ba ang mundo, hindi tumitigil sa paglikha ng tinatawag na pinakamahusay. Ang cellphone, nanggaling tayo doon sa, ano lang? Ano unang cellphone niyo? 3210, pero meron pong nauna doon, yung 5110. Meron pa noon, yung Nokia na merong base, may antenna. Ano po? At nagkaroon pa ako, mobilite pa yung ano doon, yung puro call muna. Pero naggaling yan, yung beeper, alam niyo, beeper,
Doon muna. Pero nasa na tayo ngayon, mga kapatid? Ni ang TV, nasa kamay na natin. Ang kausap natin, nasa kamay na natin. Hindi tumitigil ang mundo sa paglikha ng pinakamahusay. Walang gustong magpatalo sa computer. Walang gustong magpatalo sa kotse. Ang mga sasakyan na yan. BYD, Tesla. Yung Tesla lumabas, mga kapatid. Ipagdadrive kang mag-isa. Iuwi ka sa bahay mong mag-isa. Ipoprogram mo lang ay huwag mong hawakan ng manibela. Iuwi ka ng kotse. Yun, mga kapatid, yung Tesla. Kaso lumitaw itong BYD ng China. Ayan, nagalag sa tayo ng mga BYD. Di kuryente na lang, di baterya. Walang gustong tumigil sa paggawa ng pinakamahusay dito sa mundong ito. Mga kapatid, di tumitigil ang tao. Kapit lang eh. Dati blend 45 lang tayo at saka Nescafe. Ano? Eh ngayon, sa isang street, 4 yata yung kapihan. Kanya-kanya ng timpla eh. Hindi mo ba sasabing, halimbawa sa Manila, puro kapihan. Hindi na yata natutulog yung mga tao doon. Ano, puro kape doon sa Manila na yun. Diretso na yun, mga kapatid. Halimbawa, minum ka rito, minum ka rin doon. Hindi mo sa masasabing pareho lang eh. No? Sa dami ng mga kapihan na yun, yung mga barista nilang nagtitinda, mga kapatid, wala rin gustong magpalamang. Talagang gumagawa sila ng pinakamahusay nilang timpla para kahit nasa sulok sila ng balanga o ng bataan, dadayuhin sila. Napansin niyo yun? Pag may nabalitang, sarap ng kape doon, no? Abay, kahit na papunta ng bundok, pinupuntahan. Ano? Ang tama yun, nakakatuwa po. Walang tigil sa paggawa ng pinakamahusay niyang gawa. Pero kapatid, no? Ikaw, hindi ka lang pala niligtas ng Diyos. Kung tatanungin mo ang Diyos anong pinakamahusay niyang gawa, ikaw. Ikaw ang pinakamahusay na gawa. Hindi ang mga bituin paggabi. Hindi ang mga bundok na pagkakaganda, mga kapatid. Hindi ang mga makukulay na ibon, mga isda sa dagat. Ikaw ang pinakamahusay na gawa. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At may hulmahan. Nilalag tayo kay Kristo. Ginawa tayo kay Kristo. Hinukong tayo kagaya ni Kristo. Sinangkapan kagaya ni Kristo. Ano pa? Kinumpleto kagaya ni Kristo. Mga kapatid, binigyan ng kakayahan kagaya ng kay Kristo. Mga kapatid, faith lang kailangan mo dito. Mga kapatid, pananampalataya na. Lahat ito katotohanan. Mga kapatid, maniwala ka. No? Anong purpose? Upang ihanda sa mabubuting gawa na itinalaga na ng Diyos noong una pa na dapat natin palakaran, mga kapatid. Andiyan ka na ba? No? Ibig sabihin ko, mga kapatid, nilalakaran mo na ba? May plano ka bang lakaran yun? No? Kaya pala, mga kapatid, hindi maaaring walang plano ang Diyos sa'yo. Alam niyo yan? No? Nakakalungkot kumisan. May mga tao, boring buhay ko. Hindi ko alam ano gusto ng Diyos. No? Hindi. No? Hindi maaaring walang plano ang Diyos. Mga kapatid, hindi ka maaaring di magningning. Hello? Hindi ka pwedeng hindi magsya. Kapatid, ito ang dulo ng lahat ng plano ng Diyos sa atin. Kasi bakit? Ang inihanda ng Diyos sa atin paggawa ng mabuti na dapat natin lakaran. Bakit? Bakit? Kasi yun ang magiging joy mo. Yun ang magiging kaligayahan mo. Mapapagod ka kasi Mga kapatid, may mga napapagod na pupuryok. Pupuryok is naboboring. Nabag-burn out sa kanilang Christian life. Yung spiritual life nila. Wala kasing balik na joy Walang balik na kasiyahan, mga kapatid. No? Pero, amen? No? So, inihanda yun ng Diyos sa atin bilang, di ba, the joy of the Lord is our strength. Strength. The joy of the Lord is our Paano nangyari yun, Pastor? Joy lang nakakalakas. The Bible nagsabi. The joy of the Lord is our strength. Nakakalakas.
talaga. Yung kaligayahan, binibigay ng Panginoon. No? Number 2. No? Kanina, iniligtas para gumawa ng mabuti. Number 2, tumanggap upang magbigay. John 1:16. Tingnan nyo doon John 1:16 na ito. Grabe ito. Ano sabi? From His fullness. Sino to? Si Kristo. John 1:16. Mula sa kanyang kapuspusan, mula sa kanyang pagiging puno, ano ta? Si Jesus puno-puno eh. Alam natin, di ko ba? Walang sukat, ha? Walang hanggan, lahat sa kanya puno. Puno ng saya, galak, at kung ano-ano pa. Pero ang sabi, from His fullness, we have all received. All? Receive. Kasama ka? All. All is all. Sama ka? From His fullness, we have all received grace upon grace. Grabe ito. Kahit pabalik-balik natin pinag-aaralan ito, palaging may pinapakita ang Panginoon. Sino ang unang puno? Si Jesus ang unang punong-puno. From His fullness. From His fullness. Sabi natin, kapag napupuno, umaapaw. Tama? Tama ba? Kapag napupuno, ang tendency, umapaw. Kaya, sa pagkapuno ni Jesus, tayo naman, sabi rito, nag-receive. Si Jesus ang unang punong-puno, tayo ang tumanggap. Ano yung grace upon grace? Patong-patong na biyaya. Amen? Ganong abundance nga pag nagbigay sobra sobrang isda, sobrang tinapay, sobra lahat. Merong pinapalakad lang na lumpo, hindi lumakad, tumalon papuntang templo. Sobra lagi ang binibigay ng Diyos because God of abundance siya. No? So dito, hindi pa sa sinabing, we have all received grace. No! Grace upon grace. Hindi nasisiya ng Diyos. No? Kapag ikaw ay binigyan, sigurado may papamigay ka. Amen? Kapag may pagbinigyan ka, may papamigay ka. No? Binigyan tayo para tumanggap tayo pala, tumanggap number 2, tumanggap tayo para magbigay. No? Tingnan nyo dito. John 1, ano yung kanina? John 1 ano yun? 16? Tama ba? Atras tayo. And the Word became flesh. Ang salita nagkatawang tao. Sino yung nagkatawang tao? Yung salita. Sino yung salita? Sino yung salita? Si Jesus. And the Word became flesh, tumira sa iyo. Dwelt among us. Nasa iyo si Jesus. Dahan-dahanin natin, mga kapatid. And we have seen His glory. Si Juan itong nagsasalita. Nakita namin ang kanyang kalawalhatian. The glory as the only Son from the Father. Ito lang dulo ang gusto ko ipakita sa inyo. Ito lang dulo. Full of grace and truth. Si Jesus daw, nagkatawang tao, punong-puno siya. Ano daw? Punong-puno siya ng ano? Punong-puno siya ng biyaya. Again, ulitin ko. Tanong, anong tendency kapag punong-puno? Anong tendency pag punong-puno? Apaw. No? At si Jesus sinabi dito, full of grace and truth. Partner yan Ang Diyos, hindi niya, ikaw, hindi pa na blessing lang. Hindi pa na biyaya lang. Tapos magpurol ka sa spiritual life. Hindi ganoon. Pagdating sa Word of God, magpurol ka. No? Kunti lang alam mo. Panay blessing, meron kang blessing, walang problema. Pero dalawa yan ang gusto ng Panginoon, ipuspos sa atin. Hello? Ang sabi ko, dalawa yan ang gusto ng Diyos. Na punong-puno siya, ang gusto niya, sa kanyang pag-uumapaw, ipuno din sa'yo. Ano yan? Grace and truth. Dalawa po yan, mga kapatid, na dapat natin maranasan. Full of grace, full of truth. Ano yung grace? Blessings. Ano yung truth? Freedom. Amen. Blessing, material na bagay, okay yan. Pero pagdating sa truth, kapatid, may paglaya. Natutuklasan mo yung maraming bagay sa Diyos at lumalaya. Amen?
Lumaya tayo na ang Diyos hindi nagpapadala ng habagat. Tama po ba? Lumaya na tayo na ang Diyos hindi nagpapadala ng bagyo, nagbibigay ng sakit, at kung ano-ano pa. No? Kawawa yung Jensen ba yun? Matapos bagyuhin ay nilindol naman. Meron namang matapos lindulin ay binaha naman. No? Pagka gano'n, ang mga tao, general mindset, Diyos ko po, bakit naman? No? So sa Diyos kaagad, binibigta. Ang talang ng Diyos, wala siyang daliri doon. Sa bagyo, sa baha, walang daliri ang Diyos doon. Wala siyang pake. No? Ang tanongin niyo, yung mga illegal loggers, at saka kalamidad yan. Mga kapatid, wala pang Pilipinas, may kalamidad na sa mundo. Amen. Natural na nangyayari yan, mga kapatid. Huwag nating ibintang sa Diyos. May paglaya! Hindi lang blessing. Kaya, grace and truth. Ang Panginoon ayaw kanyang pagpalain ng pagpalain. Gusto niya lumaya ka rin sa mga maling paniniwala. Palapakan mo ang Panginoon ngayon. Hallelujah! Number 3, pinagpala upang maging pagpapala. Yan ang sinabi ng kanta kanina. Pinagpala upang maging pagpapala. Review natin yan, 2 Corinthians 9:8. Sabi niyan, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa iyong pangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. So, dalawang sagana ang sinabi niyan. Pasasaganahin ka sa lahat ng bagay, may purpose, upang sumagana din sa mabubuting gawa. Laging may dulo. Napansin niyo yan? Ano yung number 1? Iligtas para gumawa ng mabuti. Ano yung number 2? Tumanggap para magbigay. And number 3, pinagpala upang maging pagpapala. Laging may dulo. Kung tutuntukan yung buhay mo, kapatid, no? Pataluyin mo lang. Pataluyin mo lang hanggang sa dulo para maging masaya ang buhay Kristyano, mga kapatid. So, pasasaganayin lang tayo sa lahat ng bagay, higit pa sa iyong kailangan, no? Upang sumagana ka sa gawa. Ganda na sinabi ni Ella nung nakaraang Sunday, sabi daw ni Ed Lapis, kinot na si Ed Lapis, sabi niya, kapag sobra-sobra ang blessing, kapag tumatakot ka ng biyaya sa Diyos, malakas din dapat ang discernment mo, ha? Kasi baka hindi lahat sa iyo. Amen? Kaya para binigyan ka ng sobra, may tutulungan ka. May bibigyan ka. So yung discernment, pag gano'n, baka naman nararamdaman mo, ay hindi. Ha? Sinasadya mo tangyan. Ay, hindi. Akin to. Akin to. Nangyari na sa akin yan. Yung pastor na wala pa tayong bahay na. Wala kaming bahay. Nag-apply kami sa GSIS, sa pag-ibig, kung saan. Pagod na kami sa apartment eh. Gabi, may pastor sa amin. Nakapula kami sa labas. Daing ng daing, yung cellphone daw niya, sira. Ito mong pastor ito, pakinggan. Ang daming dinadaing sa buhay, kawawa. Maraming, kung ano yung mga segunda mano sa amin, sabi segunda mano kama, hinihingi. Kaya nasabihan ko minsan, pastor, tumaya ka sa mga segunda mano, bibigyan ka ng Panginoon ng bago. Yung mga, yung mga patapon na electric pa, yung mga ganun. Dahil ng hirap sa buhay. Nung nakausap ako ng Panginoon, bigyan mo. Hindi, Panginoon, sa asawa na ako dito, bakit mo lang binibigyan? Hindi ako tinitigilan ng Panginoon. Dalawa lang kami gabi. Bigyan mo. Hindi. Bigyan mo. Hindi ako nakatiis, binigyan. Yun na yun, mga kapatid. Bigla na lang na. Umuwi ang kapitbahay niya at umiiyak siya. Nagdadala daw yung kapatid niya ng $10,000 sa pambili namin ng bahay. Kaya bahay namin, may binili para sa amin. So, ang palitan noon, kalahating million siya, $10,000.
Ito matintingan mga kapatid. Gusto niyo malaman ang istorya? Kulang kami, Tiyoli. Pag bilang mo ko isang pinto at yun, ito story, kami nagbebenta ng apartment. Alam mo na, wala sa isip namin yan, malaman namin nilang pera. At Tiyoli, pagpapalain lalo ang bilyawana, pag pinagbili ng dalawa na ang pastor, si pastor ng lapas, sa kapal. Oh, pagpapalain ng bilyawana, bumaan. Nakakapos si Ate Tiyoli. Dahil sinabi ko, hindi siya mapakali, hindi siya pinatulog ng mga salita ko, mga kapatid. At yung bahay naman, palagi ulitin na. Kiniklaim ko na. Kung paano ako nakaupo doon, mga kapatid. Kung paano ako nasa bakuran, ini-imagine ko yung sarili. Ang binigay nga ni Ate Yoli. Kaso si Doktor, asawa ni Ate Yoli, mataas ang presyo. Kulang ako ng 135,000. Sabi ni Doktor, hulugan mo na lang. Pinito ko na ba ito? Hulugan mo lang yung 135. Sabi ko, Ate Yoli, wala na ako pera. Kasi basta sa atin lang ito yung panghulog mo, sa akin na rin mong gagaling. Sikretong matindi po ito mga kapatid. Dahil patay na si Doktor. Patay na eh. Pwede na akong kwento. Alam niyo, dinibay yung 135 sa 6 na buwan. Hindi ko alam magkano yun. Basta na yan dyan na sa agape. Nagkakaisusiti sila eh. Nandiyan na sa agape. Si Dr. Santioli. Manananghalian, mag-ano. Pag-overnight yan, may meeting sila sa bangko. May runner na si Santioli. Mga Chavez, sila Joshua. At apa, sila ano. May runner na. Pastor! Pinabibigyan ni Santioli. Sobre. Pangulong ko. No? Tatak ko naman ako sa gabi. Dok, ito po yung hulog ko ngayon. Si Ate Yoli, katabi niya kumakain. Magaling din mag-artista si Ate Yoli. 6 na buwan, gano'n. Hindi pag iyong pabor ng Panginoon. Mga kapatid. No? Amen? At natapos kong hulugan na walang kaalam-alam si Doktor. Pinanghulog ko, galing din sa kanila. Mga kapatid. Amen? Ibang klaseng wala ang Panginoon, mga kapatid, sa buhay natin. No? Sampalataya mo na. No? Pinapasagana tayo para, kaya, kahit na nakikipagpulitan ako sa Panginoon ng gabi yan, hindi tutulungan niya, panahingi yung pastor na yun. Palagi lang ang tuwada yun. Kaya natin, bigay natin, mga kapatid, hindi naman kawalan yun, sigurado. Gagana yung cycle, may babalik mga kapatid. At higit pa yung babalik, mga kapatid. Amen! Amen! Walang kuran natin ang Panginoon. No? So, ganito pala yun. Huwag natin tingnan ang mga sarili natin na pinagpala. Ngayon pala, huwag mo nang tingnan ang sarili mo na pinagpala. Tigilan mo tingnan ang sarili mo na pinagpala dahil hindi natatapos doon ang gusto ng Diyos para sa iyo. Simulan mong tingnan na ikaw ay pagpapala. Amen? Simulan mong tingnan yung sarili mo na pagpapala. Sigurado may darating. Meron ka pa pumigay. Kasi pagpapala natin ito sa sarili mo eh. Kasi pagka ganun, sino bahala? Bahala ang Diyos. Kasi yun ang gusto niya eh. Wala akong paki kung saan mong gagaling. Kung paano ako magiging pagpapala. Wala akong paki doon. No? Bahala ang Diyos sa akin. Dahil ang sabi niya, ibibigay niya, higit pa sa aking pangangailangan para sumagana daw ako sa paggawa ng mabuti. So, kanino din magagaling? Yung pagiging sagana mo ng sagana sa paggawa ng mabuti, kanino magagaling? Sa Diyos din magagaling para pagan mo ang Panginoon. Ang tawag diyan, mindset ni Abraham. Panginoon, sabi ni Abraham, paano dadami ang lahi ko? Wala akong anak. Remember, Abraham muna ang pangalan niya, tinawag siyang Abraham. Dinagdagan, anong dinagdag? Anong letter? Abraham. Naging Abraham. Anong letter yung dinagdag? H. Sabi ng taga-Pamonga, H. Ang dinagdag, Abraham. Kasi ang kahulugan pala
Father of many nations. Ama ng maraming bansa. Kaya si Abraham, tinatawag ng kapitbahay, Abraham. Tinawag sa ng asawa niya, Abraham. Tinatawag ng mga alipin, Abraham. Hindi na Abraham. Kasi yung ama ng maraming bansa. Ama ng maraming bansa. Ama ng maraming bansa. Araw-gabi. Ama ng maraming bansa. Paulit-ulit. Ama ng maraming bansa. Ayun. Nangyari ba? Nangyari. Nanganak siya si Isaac. Nanganak si Isaac, 2. Tapos nanganak 12. At doon galing ang Israel. Dumami. Katunayan, pati Muslim, si Ismael, Saudi, Irak, galing din sa kay Abraham. Amen? Panin Pastor, tayo ba galing din kay Abraham na pinangakuman ng pagpapala? Mga kapatid, sabi kasi ng Diyos kay Abraham, pagpapalain kita at may tulong. At ikaw ay magiging pagpapala. Pagpapalain kita at ikaw ay magiging pagpapala. Alam niyo, ang sabi rito sa Galatians, pakinggan mo to, para sa iyo to, para sa iyo to. And if you are Christ, kung kay Kristo ka daw, then you are, kay Kristo ba kayo? Hindi na pinag-usapan dito kung dumalo yung lahi ni Abraham sa iyo. At ang sabi lang dito, kung ikaw ay kay Kristo, then you are Abraham seed. Binhi ka rin ni Abraham, lahi ka rin ni Abraham, and heirs. Ano yung heirs? Tagapagmana, according to the promise. Ano ang promise ni Abraham? Pagpapalain kita at ikaw ay magiging pagpapala. Kapatid, kay Kristo ka, kung dito, kay Kristo ka ba? Then you are also Abraham's seed and heir. Tagapagmana. Ibig sabihin, kagaya ni Abraham, ikaw ay pagpapalain ng Diyos at magiging pagpapala. Last. Pinupuno upang umapaw. Pinupuno tayo para umapaw. Kay Jesus, natural lang ang paggawa ng mabuti. Sabi dyan sa Acts 10:38, kung paano si Jesus na taga Nazaret, binuhusan ng Diyos. Tingnan nyo ito. Binuhusan ng Diyos ng Espiritu. Ano ba? Ginawa kay Jesus. At ang kapangyarihan. Ano resulta? Niribot siya. Naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahirapan ng Diablo sapagkat okay, isa-isahan natin ito. Isa-isahin natin itong mga nakadilaw na ito. Iniwalay ito. Mga kapatid, ano sabi dyan si Jesus? Pinuspos ng Espiritu Santo. Ano daw? Ano pa daw? Sa Acts 10:38? Pinuspos ng kapangyarihan. Ano pa? Sinamaan ang presensya ng Diyos. Ano resulta? Naglibot siya para gumawa ng Amen. Nakita niyo ba yun? Natutuwa kasi ako dito sa talatang ito. Marami kasi napuspos na tumba. Meron napuspos na dinig. Meron din napuspos na dance. Okay lang din yung lahat ng niya. Wala namang problema. Pero si Jesus, napuspos gumawa ng mabuti. Amen? Pinuspos na kapangyarihan ng Espiritu Santo, sinamaan ng Diyos, resulta, gumawa ng mabuti. Ang dulo, gumawa ng mabuti. Amen? Amen? Kaya yung mga tao, yung mga anak ng Diyos na hindi tumitigil sa paggawa ng mabuti. Sabi ko nga kay Ate Yoli, alam niyo si Ate Yoli, 40 kilos na lang, ay 30 kilos na lang daw. Kasi 90, butot balat na lang daw. 92, butot balat na lang daw. Pag nauupong ganyan, di siya makaupong matagal. Nilalagyan ng unan kasi butot balat na lang talaga. Gusto namin dalawin mga pastor, baka daw din na kami maharap. Pero alam nyo, tuwing umaga, may mga versikulo pa rin kami. Kami mga pastor, nagsiyasya ng mga verses. Tapos sasabihin, kumusta na ang bookstore, pastor? Kumusta na ang World Missionary Press? Pastor, kumusta na ang outreach natin sa Sama? Yung mind niya, hindi pa rin tumitigil. Hindi pa rin tumitigil. Mga kapatid, si Pastor Edwin nga saka lang
binunyag sa amin. Dahil siya may hawak ng sama. Pero pala siya natatanggap kay Ate Yoli. Ang bihira ang amin mo gano'n. No? Tinanong daw siya na Ate Yoli, basta magkano ang gusto mo? Ay, maalala po kayo, Ate Yoli. Binigyan siya monthly, mga kapatid. At ngayon, binigyan pa siya ng 1,000 square meter para pagtayuan ng simbahan na si Ate Yoli din ang gagastos. Mga kapatid, utak na lang ang maandar kay Ate Yoli. Hindi na makakain daw, pero yung utak niya nasa mission pa rin. Alam niyo, pinanahawakan niya, yung Ephesians 2:10 daw. Talagang may itinalaga daw ang Diyos na kabutihan na dapat nating lahanan. Yun ang binabanggit niya sa amin. Yung Ephesians 2:10 na yun, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, nakakatuwa. Kapag nakakita ka ng anak ng Diyos na gawa ng mabuti, kapatid, pakinggan mo to. Yun ang puspos. Amen? Yun ang pinuno ng Diyos. No? Amen? Naalala ko bago pastor kasi ako sa Mabanga. Dalawa kaming pastor. Yung isa, Assemblies of God. Ako, Lord Jesus Fellowship. Minsan, yung mga membro namin, naglilipat na. Minsan, yung membro ko, yung hinahatak ko na ito. Iniimbita pa eh. Oy, sa pastor natin, doon kayo dumalo. Matindi siya, nanginginig. Sabi mo, bakit mo nga nanginginig? Paano ba nanginginig? Okay, superheroes kayo. Pag sinabi kasi gano'n, parang gano'n ang puspos. At ang pastor nyo, hindi nanginginig, hindi siya puspos. Ano ha? Pero nakakita natin, mula sa Word of God, ang puspos, walang tigil sa nakagawa ng mabuti. Amen? Kahit ano lang. Kahit ano lang. No? Kaya pala sabi ng Panginoon, hayaan ninyong ang inyong mga liwanag. Pagningningin nyo ang inyong mga ilaw upang makita ang inyong mabubuting gawa at walhatiin ang inyong amang nasa langit. Amen? Amen? Balikan natin, diligtas tayo upang ano ang number 2? Tumanggap upang magbigay. Parang kayo dulo. Ha? Number 3, pinagpala upang maging pagpapala. And number 4, pinupuno upang kumakain. Amen? Hindi na tayo magtatapos. Iiwanan ko to. Now, sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, may dagat ako. Video. Gusto. Nature na Diyos sa magpuno. Nature na Diyos sa magpuspos. May dagat ako. Fill you. Ano daw ang ipupuno? With all joy and peace as you believe in Him. So that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Tumayo tayo lahat. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa iyong salita. Panginoon na ipinagkaloob sa amin. Tunay po itong mapagpalaya. Panginoon, salamat sa kalooban mo sa amin. Nakita po namin na bawat ginagawa mo sa amin, ang dulo nito, Panginoon, ay makagawa kami ng kabutihan sa kapwa. Panginoon, kapag ito ang nagagawa namin, hindi na namin kailangan patunayan ang doktrina namin, Panginoon, o ang relihiyon namin, Panginoon. Ang mga kabutihang ginagawa namin sa kapwa, pagpapatunay na nasa kalooban mo kami, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon. Maging inspirasyon nawa ito sa amin. Hindi hanggang dito lang ang mensahe, kundi maging inspirasyon ito sa amin upang, Panginoon, yung cycle, lumana, Panginoon. Subukan namin, kagaya ng mga taga-Macedonia. Panginoon, magbigay, tumulong sa iba ng may kagalakan at Panginoon, mapuno kami ng kagalakan. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And